puyat-puyat tayo ngayon. Kaya ang tanong, sa mga ganitong sitwasyon ba, pwede ba tayo mag-absent sa trabaho kung kinakailangan, di ba? So yun na nga guys, at balik hospital na naman tayo. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makolits Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Alas 5 pasado na nga ng umaga dito sa Japan at uwian na ng mga factory worker. Ang ganda nga ng panahon at maaraw. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, night shift nga pala po yung trabaho ko. Kaya ngayon pa lang kami uuwi ni Mami Lita. At nandito na nga po pala kami sa train station na malapit sa aming kumpanya. Halos 7 minutes nga lang po yung biyahe, pero kapag nilakad ay 20 minutes. So yun guys, dating gawi, dahil gutom na, bibili muna tayo ng panawid gutom kasi 20 minutes o 25, 20 minutes pa yung biyahe natin mula sa train station dito hanggang sa train station doon sa amin. So bili tayong pagkain. Ano yung binili mo? Chorizo, paborito ng mga bata. Tawag sa Pilipinas din yung chorizo? Ay, hindi ko na ano tawag sa Pilipinas yun. Sweet corn. Ito guys, parang sweet corn, no? Magkano ba yan? 127 yen. Kasama na yung tax. Yeah. Kalasa ng sweet corn ng Pilipinas, no? Ayan, tandaan nyo guys, picture. Baka may makita kayo dyan sa lugar nyo or saan man kayo naroroon sa sulok ng mundo. Naig pa tayo? Meron pa, konti na lang. Isang tray. Bili ka na rin dyan. Magkano ba itlog dito? Medyo takal na. Mahal dito. May melon dito guys, oh. Pero hindi tayo bibili. Tingnan natin kung mapapatubo natin yung melon sa bahay. Melon. Bok, bili na. Baka mahulog mo na naman yan. Bayad ka yan. Ito masarap po. To. 5:36 pa yung biyahe natin. So 5:30 na. Yun guys, so kung makikita nyo 5:36, tapos kasunod doon 5:50. Bali lilipat nga pala tayo dun sa kabila kasi iba ang papunta dito, papuntang Kashiwa, kaya tatawid tayo dun sa Agdan. Yan, kung nakikita nyo sa mga past vlog ko, dun tayo sa kabila sasakay. Dahil mga gutom na yung mga factory worker sa Japan, sa break time na, sa break time na, sa daan na nag-break time na, wow, pizza, ito tamang, ito dahil teacher yan. may ulam sa bahay. So touchdown na tayo sa train station at nakita pa na namin si nanay. So wala nang bantay yung mga bata sa bahay at kailangan na nating bilisang umuwi. Dahil Friday na ngayon, July 18 ay last day na ng mga bata sa school kasi ay summer rest nila, o kung tawagin dito sa Japan ay Natsu Yasumi. So lakad na tayo pa uwi at forward na lang tayo sa bahay guys. 6:15 AM na guys at nandito na tayo sa bahay at kakain kami ni Mami Lita. Nilaga nga pala yung ulam natin, nuluto ni nanay, yung nanay ni Mami Lita. Nasanangad kami ng Batang Quiapo. Dahil last day na ng bata sa school ngayon dito sa Japan, ay half day na lang sila. At sakto naman, natapat pa yun sa lakad natin na alas 2 dahil may lakad na naman kami Mami Lita. Pupunta naman kami ng Kikuman Byoin o Kikuman General Hospital. So samahan nyo kami guys mamaya. Tapos na tayong kumain guys at diligan natin itong mga panim natin. Yun nga, mamaya may lakad tayo ng 1:30 tapos susunduin si Bunso dahil half day lang dito sa labas mamaya 12. Tapos hatid pa natin siya ng 8:30. So ano oras matatapos yung check up natin guys sa hospital? Alas 4 na, 4:30 gigising na tayo. Yun, puyat-puyat tayo ngayon. Kaya ang tanong, sa mga ganitong sitwasyon ba, pwede ba tayo mag-absent sa trabaho kung kinakailangan, di ba? Mamaya sagutin natin yung tanong na yan.
Tignan nyo yung melon ko guys, so medyo lumalago na siya, no? Ang tanong din guys, di ba, kung sa factory worker dito, yung mga company ba ay may higpit ba sila? Ito yung kalabasan natin guys. Tapos ito yung flower ni Bunsong Airy. So, may nagpapa-shoutout nga pala guys, no? Sabi ni Absash9404 ay shoutout sa mga taga Niigata Prefecture. Shoutout sa iyo dyan. God bless. Oops, wait, there's more. Shoutout din pala kay at Edgar Sibayan 4555 ng Chicago, no? Shoutout sa iyo dyan, sir. God bless. Salamat po sa panonood. Dahil Friday pa lang ngayon guys, no, ako yung nakatokang maghatid sa mga bata. So dahil last day na rin naman ng pasok at pagpahinga tayo sa mga susunod na araw sa paghatid-hatid at pagsundo-sundo sa mga bata, no. At alam nyo ba dito guys sa Japan ay merong tinatawag dito na UQ, o kung sa English ay paid leave. Yan, magandang pag-usapan to guys, no. Kung sakasakali, no, para kung sino mga makapagtrabaho dito sa Japan na mga kababayan natin ay mapakinabang nyo itong bigay ng labor o government dito sa Japan para sa mga workers, no. Ang UQ guys ay magkakaroon ka nito kapag pumasok ka sa isang company, tapos sa loob na 6 months kailangan mong maka 80% ng work attendance mo para makamit mo yung sa amin kasi guys 10 yung binigay pag sa loob ng 6 months, tapos nakuha mo 80% na work attendance mo sa 5 days mong pasok weekly, ay magkakaroon ka ng UQ. Sa ngayon guys, bago pa lang tayo sa trabaho, February lang ako. So March, April, May, June, July, August, 6 months na ako. So sunod na month nun ay magkakaroon na tayo ng UQ. So pwede natin gamitin yon. Halimbawa sa company nyo may UQ ka na, makikita mo yun sa iyong payslip kung ilan yung UQ yung binigay sa'yo ng inyong company. Tapos kapag gagamitin nyo naman yon, ay magsusulat lang kayo sa papel kung kailan kayo mag-UQ, tapos ipapasa nyo lang sa office nyo. Pwede nyo naman gamitin nyo kung halimbawa meron kayong sakit o meron kayong importanteng lakad, or ipunin nyo 10 at gamitin nyo pag uwi nyo ng Pilipinas, diba? Tapos guys, diba 6 months ako nyo, tapos after ng nasa company nyo naka 1 taon na kayo, 1 year 6 months ulit, madagdagan yun na isa. So 11 na yun pagka sunod na taon. Ayos, diba? Andito na nga pala tayo kay Buddy guys, no. Tawagin lang natin yung mga pinsan ni Ate Akira. Tapos guys nga pala, no, yung biglang absent tulad ko, wala akong UQ. Paano kaya yun? Paano kapag may importante yung lakad o talagang napakasakit ng katawan mo, paano ka kaya makaka-absent, no? Dito sa Japan guys, kung may lakad talaga kayo ay 1 linggo pa lang o 3 days ay magpaalam na kayo. Pwede naman guys mag-absent, no? Hello! Let's go na si AJ, Kuya AJ. Kuya AJ! Pasok na. Kaso guys, kapag halimbawa bilang absent kayo, no, tapos sinabi nyo may sakit kayo, may lagnat kayo ng ibang company guys, may higpit, hahanapan kayo ng katunayan na pumunta kayo ng ospital. Dito sa amin guys kasi hindi naman ganong kahigpitan dahil sa mga kami guys mga kasi kami guys, yung direct hire. Si Kuya Haru, kapag direct hire di naman sila ganong kahigpitan. Ang pinaghihigpitan nila guys yung mga trainee visa.
Kasi tayo nga pala guys, no, ay ewan ko lang guys, no, kasi dun sa amin ganun eh, hindi naman kami gaano pinag-iipitan. Halimbawa, isang oras before yung oras ng duty ay tumatawag kami na halimbawa hindi kami makapasok kasi ganito, walang babay sa bata o kaya ay masakit yung katawan, yun, pumapayag naman sila. Ewan ko lang sa ibang company guys, no, sa mga kababayan natin dito Pilipino sa Japan. Comment down below lang po kung ganyan din po sa inyo o i-correct nyo po ako kung tama po ba yung mga nasabi ko ngayon. Tawagan natin si Ate Akira. Akira, ka na? Yan na sila. At alam nyo ba guys, no, kahit na masama ang pakiramdam ng mga kapwa nating Pilipino dito o masakit yung katawan, miniyalagnan, iba pumapasok pa rin guys. Alam nyo kung bakit? Kasi nanghihinayan din sila sa araw nila dahil napalaki nga nung kinikita natin, no. So yan na si Ate Akira. Atin muna natin, tapos tuloy tayo sa kwentuhan. Wow, last day of school. Matawa pa. Ha? Natsuyasumi, ine. Hanggang ano oras kayo, nak? Hanggang ano oras lang kayo? 11:15, half day pa, no? Si Akira 12, mauna pa kay ate, ay kay ano, kay Bunso. Akira tuloy. Wow, last day of school, mga kiddos. Ano masasabi nyo, ha? Mag-iasumi na kayo, ha? Oh, good luck sa last day nyo, mga kiddos. Pagbutiin ng last day. So, uwi na tayo guys at ihatid naman natin si Bunso. Last day na ngayon ni Bunsoy. Tapos yasumilan 10, 20, 30. Dami ah. Ang dami yasamin ni baby, no? Main ka na. Ang kain mo. Chiriso meron din. Ay, yung chiriso mo, yung binili namin sa daily. Masarap yun. Kinain ni ate yung kanya. Kunin ko na. Ano? Yung gano'ng mahaba, chocolate. May asukal, no? Ba gusto mo yun? Ano yun? Pakita ko sa'yo. Gusto mo yun? Tutupain ka na. Ito mo? Ay, sa mata. Ay, kaya na. Gusto ka tayo Yakult. Hindi na hawak, ha? Ay, inom mo na yung Yakult mo. Ayun na. Balik kasi guys, mamaya ang uwi ni Irie is 12. So 11:55 kailangan makagising tayo. Tapos hindi natin alam kung makakatulog tayo ulit. Alas 2 schedule ni Mami Lita sa check up. 1:30 kailangan makaalis kami. Tapos 4:30 kailangan natin gumising para maggayak kasi 6:30 ang pasok natin sa trabaho. Halos 3 oras lang itutulog natin kung bebe na si makatulog pagdating galing pagsundo kay Bunso. So magiging 4 na oras. Mukhang malabo dahil makulit tong batang to. Kiss mo daw si Mami. Kiss na kay Mami. Nahugasan ko yan. Hinugasan ko na yan. Oo nga, nahugasan na yan. Nahugasan ko na nga. Kiss mo na si Mami. Oh, sige, tignan mo. Sige, check mo, check. Yo, ito na. Oh, alam mo kiss mo na si Mami, bilis na. Pasok na. Bilis niya, ano na, 30 na, oh. So yan guys, no, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. So yun, pwede nga tayong mag-yasumi. Yun, base yun sa mga naranasan natin trabaho dito, sa mga absent ko, no.
na nakakapagpaalam tayo, basta reasonable naman yung pagpapaalam natin. At kung meron man kayong mapakitang ebidensya na talagang katunayan na nagkasakit kayo, kung ano man ay ipakita nyo na lang sa company pinapasukan nyo dito sa Japan. At tapos kung may UQ na tayo, yun, pwede nyo yun i-file 1 week before kayo ma-absent. I-file nyo na yung UQ nyo kung may lakad kayo importante o may pa-check up kayo. So lista lang kayo sa papel, tapos pasa nyo sa opisina at aaprobahan nila yon. Katunayan nga guys, yung araw na ito ay critical talaga. So halos wala tayong itutulog. Pagkatas ng check up ni mami, alas 2 yung schedule, 2:30 o alas 3 matapos yung makauwi tayo sa bahay ng 3:30. So paano pa tayo makakatulog nun? Dahil gigising din tayo ng 4:30, di ba? Pwede tayong umabsent, kaso parang hindi, pangit naman yung paalam natin, wala tayong tulog, di ba? So sayang din naman yung araw. Total bukas ay rest day naman natin, Sabado. So ipasok na lang natin, tiisin na lang natin. Tapos linis tayo sa sasakyan bukas. Bakit happy ang bata? Kasi kapag sabi genki ka, tapos pagka may pasok ka, lapit na birthday mo Chang, no? Lapit na. Hindi, di ba mag-swimming tayo? So yun guys, no? Abangan nyo yung swimming namin sa isang pool resort dito sa Japan. Pag-uusapan pa lang namin ni Mami Lita, pupunta tayo sa isa sa kilalang lugar dito sa Japan, isa Fukushima. So doon tayo pupunta tayo sa isang resort. Birthday ni Bunsong Airi sa August 7. So yun guys, at nakapasok na si Bunsong Airi. Kailangan natin makatulog agad guys, tapos punta tayo ng ospital. So yun guys, at 12 PM na, nag-alarm na. Dumating na rin pala si Ate Akira dito sa bahay. So abangan si Bunso. Ay, nakakantong guys. Sana hindi na tayo makatulog nito. Bagay ito. Okay ka na. Makatulog tayo din. So yun guys, at mag-1:30 na. At kailangan natin pumunta ng hospital. Kunin ko muna sa sasakyan bago natin gising si Mami Lita. Grabe yung init guys, nakakahilo. Sabay pa ng antok. So yun guys, sa tingin nyo guys, pang absent ba to? Diba? Kasi di natin alam kung ano oras tayo matatapos. So 4:30, gising pa ulit. Sana pagka uwi natin makaaga, alas 3:01 o 3:10, matulog pa tayo kahit isang oras, no? Bili muna ako kape dun sa vending machine. At yun, kaka-video shoot nga natin ay nahulog pa yung coins na ipambabayad natin dito sa vending machine. Bali, binili nga natin dito guys yung favorite nating kape. Tara, punta na tayo kay Buddy. Guys, at 1:38 PM na. Init, grabe. Inaaraw. So yun na nga guys, at balik hospital na naman tayo. Dito kasi sa Japan guys, ay kapag nagpa-check up kayo, hindi lang naman lang isang beses, kundi pabalik-balikin kayo. Dahil talagang uobserbahan nila kung ano man nararamdaman nyo sa katawan ninyo. So napakainit at nahihilo pa tayo sa antok. Ang lakas ng hangin. Pinabao na nga pala sila Mami Lita kanina doon, bago tayo nag-parking dito. Damo tayo ng Yamasaki shop dito sa loob ng hospital guys. Nagpapabili na naman si Bonsai ng pampawala ng ngipin. Bilis na pili na, bilis para makauwi na tayo. Yun na nga guys, nagkamali tayo ng oras ng punta.
9 AM pala tayo. Schedule. Alas 2 tayo pumunta. So, yun, wala na yung doktor ni Mami Lita. Kaya nagpa-schedule na naman tayo ng bago. Kaya yung mga kababayan ko o mga naninira dito sa Japan, tingnan nyo maigi yung schedule nyo kasi kami nagkamali kami ng tingin sa papel, no? So yun, balikan naman tayo sa susunod ng Biyernes dahil mali nga yung schedule ngayon at naabala patuloy yung gising natin, tas maaga pa yung pasok. Ano yan dyan? Ilaw pa yan. Yun, so pagkatas namin dito guys ay uuwi na tayo kasi may pasok pa tayo, gigising tayo ng 4:30. Siya nga pala guys, no, sa loob ng ospital lang sa Japan, sa loob ng mga ospital ay may mga ATM machine para if wala kayong cash o naubusan kayo ay makapag-withdraw kayo. So maya uwi na rin tayo pagkatas nilang mamili ni Mami Lita. Ayun, may bagong papel na naman katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. Bagong schedule yun o reservation ni Yaku. Ay tiyang, bilis lang pumili para makauwi na tayo. Ano yung binili mo? Bilis na eh. Gesi masen. Oh, masarap yan. Ayan na lang. So yun guys, at 2:30 na at meron pa tayong tulog dahil 4:30 gigising tayo. Dati kasi yung maagang pasok ngayon dahil busy nga sa trabaho ngayon. At susunod na Biyernes pagbalik natin sa Byo-in o ospital ay baka hindi na maaga yung pasok natin. Alas 9, alas 10 pala yung follow-up check-up, no? So, idip muna tayo konti tapos pasok sa trabaho bukas. Ay, nice day! So yun na nga guys, at 4:30 pasado na at parang pumikit lang tayo, no? So, luto lang tayo ng itlog guys, tapos tinapay at cheese whiz. Siyempre, di mawawala kape. So guys, nakatulog pa na yung mga bata, no? Tapos si Mami Lita tulog pa rin. Mamaya magisingin natin kasi nakaligo na si Mami. Ako ay maliligo pa lang. So, mas maaga akong gumising sa kanya. So ang ginagawa ko nga pala dito guys, yung parang sa breakfast ng McDo, yung tinapay, papalaman ako ng cheese whiz, sasalan nyo ako ng egg para masarap. Tapos kape, di ba? Yun guys, oh. Kape is life talaga, no? Tapos ligo na tayo. Dito sa Japan guys, kailangan mo lang ng tiis, tiyaga at puhunan sa trabaho. Walang lakas na di umaayaw. So yun guys, at nakaligo na nga tayo. Alam nyo ba, simula nasa Pilipinas pa ako, nung sayaw-sayaw pa ako guys, ha? Ito ang ginagamit ko. Chinchansu. Wingit at laki mo, ha? Yan, ay, bago pala matapos yung vlog na to, may nakalimutan tayo shoutout na naman. 2 tao ulit. Shoutout kay Boss at Alipin ng Paranaque. God bless sa dyan. At si Arnel Torrejos. God bless din sa'yo. Shoutout. So, papasok na tayo. Ganun lang. Paikot-ikot yung buhay namin ni Mami Lita dito sa Japan at mga bata, no? At swerte tayo dahil bakasyon ng mga bata ngayon, tigil tayo sa mga hatid-hatid at sa mga sundo-sundo. So malapit na tayo sa train station namin guys. At ano ba yung biyahe natin? 5:29. Maaga dito na yung vlog din natin guys, no? At kita-kits tayo sa mga susunod na vlog. Yung pa, mga pasyal, no? Hindi pa tayo nakakapasyal, wala pa tayong ano dyan, oras. So magsawa muna kayo sa daily vlog. Yun. Ano tayo ngayon? Ang tawag ba yan ngit? Hayade. Hayade kung tawagin yung maaga yung pasok mo kasi 8 pa dapat ang pasok. So parang advance overtime na rin. Kaya mahaba yung oras natin ngayon dahil busy sa trabaho.
Mami Lita may pasok bukas, Sabado, ako wala. So hanggang dito na lang yung vlog natin. See you next vlog guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!